sa'yo pag-ibig sa atin. Linisin mo sana aking karungan, patawarin mo ang aming kasalanan. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, ayon sa'yo kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong amin. Ayon din sa'yo pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ay maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa kahirapay humibik, at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibik, at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibik, at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibik, at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibik, at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibik, at ako'y iyong dininig. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastanganan ko ang Diyos sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa sa akin ng Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking magawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangkala naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis.
Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sabi nila, si Juan ay walang ginagawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito, at dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Sa ating ebanghelyo, may dalawang grupo na nabanggit. Yung unang grupo, yung mga Hudyo na nais batuhin si Jesus. Dahil lang sabi nila ay hindi sila naniwala sa pagpapahayag ni Jesus. Sa kabila ng kanyang ginawang kababalaghan at kabutihan, sa kabila ng kanyang pagpapahayag, sa kabila ng pagkarinig nila sa pagpapahayag ni Jesus, hindi sila naniwala. Hindi nagdala sa paniniwala ang pagdinig nila sa salita at pagpapahayag ni Jesus. Marahil ang isip nila ay hinahanap nila kung ano ang mali. Marahil sa isip nila ay may pagdududa na sila kay Jesus. Kaya naging sarado ang isipan nila tungo sa pananampalataya sa Kanya. Sa kabilang dakuti naman, naroon din naman ang grupo ng tao na nasa Ilog Jordan, nakakilala kay Jesus. At yan yung sabi sa atin ng Ebanghelyo, si Jesus ay nagtungo sa Ilog Jordan sa po kung saan nagbibinyag si Juan Bautista noon. At nakilala siya ng tao at sabi, si Juan nga walang nagawang kababalaghan. Eto si Jesus at ang lahat na sinasabi ni Juan tungkol sa kanya ay totoo. Kaya sila ay nanampalataya kay Jesus. Parehong nakarinig ng salita. Parehong nakarinig ng pagpapahayag ni Jesus. Pero magkaiba ang pagtanggap. Yung unang Hudyo ay hindi naniwala. Yung pangalawa naman ay naniwala at sumampalataya kay Jesus. Maganda po no, sa ating paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma, sa ating paglalaan ng oras para pakinggan ang salita ng Diyos. Sana hindi lang natin ito napapakinggan. Sana hindi lang natin ito naririnig. Pero ang naririnig dating pagpapahayag ng salita ng Diyos ay magdala sa atin sa malalim na pananampalataya sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa ating mga pagninilay, sa ating mga tradisyong ginagawa, sana hindi lang natin ginawa ito for the sake of doing it, for the sake of just doing the tradition. Pero sana ang lahat ng ginagawa natin ito ay magdala sa atin sa mas malalim na pananampalataya kay Jesus. At nakikita ang pananampalataya natin sa pagbabago ng buhay natin. Hindi ba ang tao, sabi ni Jesus, ang tao na sumusunod sa salita ng Diyos at tumataliman nito, ay nagbabago ang kanyang buhay. Tinatalikuran ang kasalanan, tinatalikuran na nagtsatsagang talikuran ang kanyang pangit na gawain o nais niyang baguhin sa buhay niya dahil alam niya na hindi ito kaaya-aya o mabuti sa paningin ng Diyos. Kaya tatalikuran, kaya iiwanan dahil ang Diyos ang susundan. Yung mga pangit nating gawain, yung mga gusto natin baguhin sa sarili natin, yan yung tanggalin natin at i-let go natin. Minsan kasi ang nililet go natin, yung mga bagay na gusto lang natin baguhin. May ma-offer lang tayo, may ma-sacrifice lang tayo sa Lent, yun lang yung gagawin natin. Pero pagdating ng Easter, babalikan din natin. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon din ng paglago natin sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Minsan ang salita ng Diyos, no,
ay medyo hahamunin tayo. Medyo tatapikin tayo. Pero kung tatanggapin natin ang buo ang salita ng Diyos, ito'y pwedeng maging paraan natin ng pagbabago ng buhay. Sa ating unang pagbasa, si Jeremias ay tumatangis dahil ang pinahayagan niya ng salita ng Diyos ay hindi naniwala o nakinig sa kanya. Imbis na sana'y maniwala sa pagbabago, anong ginawa nila? Ang pagpapahayag ni Jeremias ay tingin nila ay offensive sa kanila. Kaya sila ay nag-isip ng masama kay Jeremias. Kung saan na lang yung pagpapahayag ni Jeremias ay ginamit nila at tinanggap at niyakap para baguhin ang kanilang buhay. Hindi pag-isipan ng masama ang pagpapahayag ni Jeremias. Iba sana ang naging resulta. Iba sana ang naging kwento. Pero sa atin po bilang Kristiyano, ang mga pagpili natin, ang pagpasya natin, ang gumuguhit sa kwento ng buhay natin. At sana sa panahong ito ng Kwaresma, ang piliin natin ay ang Diyos. Piliin na pakinggan ang kanyang salita. At mula sa pakikinig natin sa kanyang salita, pinipili din natin na baguhin ang ating buhay dahil sumasampalataya tayo kay Jesus. Sa pagtanggap natin sa kanyang salita, ang puso ang nagbabago, ang buhay ay nagbabago. Kaya kung papansinin ninyo sa Ebanghelyo, lahat na tumatanggap sa salita ng Diyos, nagbabago ang buhay. Marami tayong mga karakter sa Ebanghelyo na tumatanggap at sumasampalataya kay Jesus dahil sa kanilang pakikinig, sa pagiging saksi ng kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay, nagbago ang buhay, tanilikuran ang kasalanan. At ito ay imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano po ngayon, na talikuran ng kasalanan, pakinggan ang salita ng Diyos, at lumakad sa kanyang salita sa paglalim ng ating pananampalataya na nagdudulot ng pagbabago ng buhay. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo. Ang ating itugon, Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang Ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus tulad ng lebadura naway magbago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway hangarin na pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito na pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong lahat.
Masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasabot, humihingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap. Upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at tusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Mahal na Birheng Maria, kami ay akayin, damayan ng iyong anak. Aning Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at tusa ng anak mo magbabata, upang lahat ay maligtas. Sa sugat ni Jesucristo, kami gawing
salo ng may pagsintang wagas. Aling Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga. Sa dalamhati at pusa ng anak mong magpabata, upang lahat ay maligtas. Habang kami nabubuhay, kami gawing karamay sa tiniis ni Kristo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga. Sa dalamhati at pusa ng anak mong magpabata, upang lahat ay maligtas. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Ani Simeon ay Maria, ikaw ay nakatalaga. Sa dalamhati at pusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Mahal na Birheng humarap sa galak at kalungkutan, kami susunod sa'yo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga. Sa dalamhati at pusa ng anak mo magbabata, upang lahat ay maligtas. Kung sa mundo ay pumanaw, kami dalhin sa langit, upang laging magalak. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga. Sa dalamhati at pusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Nihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahan ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakalagaan 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po natin sa ating Finance Office, tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga
hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Meron din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwishkan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, wag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ibigay ang pagbabasbas ay nais ko lang paalalahanan ang ating Kristiyanong komunidad na hindi ho muna babasbasan ang mga palaspas na dala ho ninyo. Yung sa mga bumili po sa labas. Ang babasbasan po natin ang palaspas ay bukas pa po ng gabi sa pagpasok natin ng linggo ng palaspas. Kaya ho, ang mga misa mula ngayon po hanggang bukas po ng umaga ay wala po munang magbabasbas ng palaspas. Magsimba ho kayo, balik po kayo ng Sabado ng gabi o kaya ng linggo. Doon natin pagdiriwang ang linggo ng palaspas. Dali niyo yung mga palaspas na nabili ninyo sa labas at doon natin babasbasan sa araw hong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,